Welcome to Donmar TV News Channel. Negatibo sa isinagawang cocaine test noong November 2021 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ipinahayag ng drug analyst na si Jereza Reyes mula St. Luke's Medical Center, Global City sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gayunman, hindi nasuri ang nooy presidential candidate pa lamang na si PBBM sa iba pang klase ng droga, kaya na-question ito ng panel chair na si Senator Ronald Bato de la Rosa. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then Senator Marcos? Ay, nako. Jotang Jenemes. Game? Okay, sabi ni Kay. Gusto kong batiin si Senator Bato. Okay, kahit tayo nagbakbaka ng first hearing, gusto kong magpasalamat kay Senator Bato na nanindigan siya, na even siya ay ginang-up ng kanyang kapwa senador. Ginang-up dahil sa una pa lang ayaw na ni Jinggoy Estrada. Okay, yung nabutata ni Morales. Alam mo, pagtawanan na lang tayo mga vovo na ito, di ba? Sarah, how are you? So, una pa lang, sa intro pa lang, kung napanood natin, ay pinagtulungan si Senator Bato. Pinagtulungan siya dahil ayaw na nilang ituloy ang Senate hearing. Hindi pa nga nag-uumpisa, ayaw na ituloy ang Senate hearing for the 4th time. Okay? No, hindi naman kawawa si Morales. Huwag kayo maawa. Kasi tingnan nyo, you're smart enough. Nalaman ninyo, ang kawawa itong mga bopols. Katulad ni Jinggoy na kulang na lang manggurgur ng tao. Diba? Diba? Dinuduro-duro si Morales. Tapos si Morales, yung demeanor, cool lang. Okay? Pilit siyang gustong lamunin ng buo. Gusto siyang gurgurin, saktan, di ba? Galit na galit si Jinggoy, gustong manakit. Okay? At mukhang sanay siya sa mga ganunan. Pero dun sa almost 5 hours na hearing, nakita natin yung paninindigan ni Senator Bato dahil sa una, gusto nang pigilan ni Jinggoy Estrada, andon si Tolentino dahil sinasabi nila na parang ang naratibo nila pareho. Ganon din si Zubiri, si Escudero, na pinapalabas nila, again, you know, ang atake nila ay to destroy the credibility ni Jonathan Morales. Pero kahit anong destroy nila, kahit anong ginawa nilang pinagtulong-tulungan nila, mga kababayan, ay lumitaw na si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag. At hindi na mabubura sa Senado, mabubura sa isipan ng taong bayan, sa netizens, sa inyo, na si Marcos Jr. ay pilit na pinagtatakpan ng bangag na kanyang mga kasamahan, katulad ng bangag na si Jinggoy, bangag na si Escudero, bangag na si Tolentino, bangag na si Zubiri, lahat ng bangag nandoon. Okay? And Senator Bato, na-redeem mo ang sarili mo for this 3rd hearing dahil ikaw ay hindi nagpa-supil, nagpalupig sa mga ginayupak o mga Jotang Jenemes. O, di ba? Gigil na gigil sila. At ang sinasabi ni Escudero, gusto niya ako ipatawag. Eh di patawag niyo ako. Willing naman ako nang pumunta dito sa loob ng aking studio. Di ba? Oh, di ba? Pero ano ang na-miss na point doon? Dahil pilit na hinaharang, nung una akala ko hindi pa ipi-play yung video eh. Okay? Pilit na hinaharang. Napansin niyo ba yung video na si Lisa, okay? Yung binabanggit ang Lisa at Kumar na sumisenyas doon sa last part. Sino nakapansin nun?
Tapos yung sagot nitong si Pico, yung Eric Santiago, yun ay katang-isip lang daw niya yun. Kaya siya tumawag. Actually, dapat na-contempt siya Senator Bato. I don't know kung bakit hindi mo siya na-contempt. Maybe you are exhausted dahil ikaw mismo ay ginang-up ka. Diba? Imagine mo yung kasinungalingan na ipinakita ang video doon, ang CCTV. Malinaw po sa buong Pilipino, kahit ano pang ginayupak, pang dorobo, pang lahat ng pang kaletsyahan nitong mga senador na nabanggit na walang ginawa, kung di harangin ng harangin ang pananalita ni Morales kasi si Escudero may picture kasama si Kumar. Escudero, ano ang negosyo with Kumar na may kasong pangchuchuk-chak, panggagahasa, panggugurgor, lahat, extortion, bribery. Ano, may negosyo ka ba kay Kumar? Kesong Bukbok. May negosyo ka ba kay Kumar? Patunay na umamin ang dalawang, si Romy at si Picoy, na yes, nag-usap sila, hindi kayo kindergarten, hindi kayo fetus para magpaniwala sa mga ugok na mga yon. Huling-huli na hindi ko nga alam, sabi ko nga bakit hindi pa kinontempt ni Senator Bato. Nung una, hindi daw niya alam, yung nasa cellphone na si Picoy o si Eric Santiago, hindi daw niya alam na nakikinig si Morales. Okay? Yung kausap niya, yung si Romy, yung naka-green. Tapos later on, tinatanong siya ni Senator Bato, ang sabi naman niya ay, katang-isip niya lang yan, sinusubukan lang niya kasi gusto niyang pumunta sa Senado. Gusto niyang mapunta. Obvious na pinagluloko tayo. Pero again, hindi naman tayo maluloko. So, actually, somehow nakakaawa tong taong ito kasi baka pakagurgurin to ni Marcos Jr. Maintindihan mo tong mga taong ito kasi binanggit niya si Kumar, si James Kumar at si Lisa Marcos. Pero ano ang failure ng Senado? At again, naiintindihan ko si Senator Bato kasi ginagang up din siya ng kapwa niya, Senator Bato. Pinatunayan mo ngayong araw na to na ikaw ay may paninindigan at hindi ka nagpatinag sa mga bully na mga sindikatong maaring kasabwat ni Kumar na may record ng pang-kidnap, pang-extort, lahat nandyan nga lumabas na ang article. Kasama ni Lisa, kasama ni Marcos Jr., di ba? Punta kayo sa Buljakan na Facebook, nandoon yung mga picture nila. Kasama ni Escudero, kasama ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi nila never ever na ang tawag dito, nag-cross-exam si Jinggoy Estrada, itong mga ginayupak. Bakit nila hindi kin-cross-exam? You know what? Itong mga hinayupak na to, wala dapat dyan sa pwesto nila. Hindi nila inisip ang safety ni Morales ng tao ng Pilipino. Why? Mga kababayan, binanggit, inamin ng dalawang hunghang na yes, sila ang nasa video, inamin na katang-isip lang daw kasi ganito ganon, na gusto niya lang subukan, gusto niya mapunta sa Senate, is a bull. Pangbangag. Pero, okay, itong mga senador, makinig kayo dahil wala kayong karapatan lumamo ng pera ng bayan. Wala kayong karapatan lunukin ang sweldo, ang pera ng bayan. Ipalamon sa pamilya nyo, ipang-shopping ng mga jowa nyo. Lalo ka na, Escudero, pang-shopping ng jowa mo. Wala kang karapatan dahil you miss the point ng video. Ang sinabi niyan, patatahimikin si Morales. Wala kayong pakialam. Sabi, patatahimikin siya, gugurgurin. Ang sabi, pwedeng masagasaan. Pwedeng kunyari atakin sa puso. Wala kayong habag. Dahil maari kayo ay kasabwat ni James Kumar, ni Lisa Marcos, ni Marcos Bangag. Yan ang napatunayan sa Senado. Hindi napahiya si Morales kundi kayo. Wala, mga kababayan, makinig kayong lahat, men and women in uniform. Ang isang Pilipino na nag-present ng CCTV
na dahil gugurgurin ni Lisa Marcos at ni Kumar kapag hindi nagpaareglo ni isa, maliban kay Senator Bato dahil ginang up siya. Hindi na siya nakapag-focus dahil sa daming nag-gang up sa kanila pareho ni Morales. Walang nagbigay ng safety and security to ensure Morales is a taxpayer, Pilipino siya. Ang pwedeng gumurgur sa kanya, Indiano at hindi Pilipino. Maari siyang gurgurin. Pero dahil bumagsak kayo, dahil kayo maaring bayad kasabwat ni Kumar, dahil kayo ay may mga litrato, ayaw nyong ituloy ang susunod na Senate hearing, natatakot ka, Escudero, Estrada, na lumabas kang VO, kaya naman nasupalpal ka ni Morales. Sabi mo, Cardinal, ang daming kaso. Ano sabi ni Morales sa'yo? Ikaw nga, your honor. Convicted. Anong sabi mo? Huwag namin pakialaman ang kaso mo? Huwag pakialaman ni Morales ang kaso mo? Jutang Jenemes. Nasa serbisyo ka nung kinasuhan kang plunder at bribery and you are convicted. Sabi mo, hindi makialam taong bayan, pera ng taong bayan ang involved. Pinagsasabi niyo. Yung mga pinagsasalita doon, pag nagsalita, yung sumira, yung kakdak, na arte-arte na kesyo may mga sakit-sakit, hindi pa kayo singilin ng langit. Pinagbibigyan yung magsalita. Ikaw, Jonggoy, sabi ng taong bayan, nagduro-duro ka, tama bang manduro ka? Wala kang karapatang manduro ng Pilipinong nagpapasweldo sa'yo. Ako ngayon manduduro sa'yo. Ayan, tatamaan ka. Diba? Yeah, pina-expand yung part na yon sa record. Walang burahan, sabi ni third archivist. Exactly, pina-expand niya, pinatanggal, pina-remove. Yung sinabi, kita mo kung gaano kayo kapikon, kahit remove nyo yan, wisit kayo, sarap nyo asarin. Nanggigigil ako palangga. Kahit i-remove mo, Jinggoy, hindi mo ma-remove yan. Sa puso, sa isip, sa social media. Naggalat na, kapopost ko pa nga lang. Ito, pakita natin. Okay? Yung mga hindi pa nakapanood, yung mga na late. Nakaka-attend. Ito, Jinggoy, sikat ka na. May nagaling naman ng mga palangga na sa TikTok. Ang bilis. Ay, sorry. Ulitan. Sa akin, para naman ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakagit na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Alice, alam mo, Mr. Please, huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor. Kita mo? You decide. Huwag pakialaman yung kaso niya, yung kaso mo. So, one-sided. Pag senador ka, hindi pwedeng pakialaman ang pagnanakaw mo, ang pagbabribe mo. Kapag ordinaryong PIDEA agent, pwede mong duruin. Pilipino, you decide. Pero nabutata ka ni Morales, convicted ka. Ngayon, maghanap ka naman na makakausap para awatin ang social media dahil nagba-viral ka. Magba-viral ka talaga at hindi makakalimutan ng taong bayan, ikaw, Daryl Yap. Nadamay ka na. Ito, sinuportahan mo. Well, nabudol. Ako din naman, sinuportahan natin para si Kuting. Okay, I'm just kidding, direct. Alam mo yun. Pero nakakaloka, mga kababayan, okay, na ipakita ni Jinggoy na siya ay above the law. Na ipakita ni Jinggoy ang mga nakaraang record, yung plunder ng tatay niya, ng pamilya niya, na ipakita niya muli na totoo lahat. Nung una, sabi ko, although, wala akong sinabi sa kanya during the campaign kasi unity team Diba? I did not say anything sa'yo. Di kita binash. Pero ang katotohanan, ang asal mo, na kung walang nakatingin, ay gugurgur ka ng tao. Yan ang inasal mo.
Kulang na lang, lunukin mo si Morales. Kulang na lang, juntokin mo si Bato. Senator Bato, hindi mo ba naramdaman yon? Gigil din sila sa'yo. Kasi gusto nila wala ng next hearing. Kasi ayaw nilang papuntahin si Kumar at si Ochoa. Si Ochoa nagkubid-kubidan. 2 beses na. Si Kumar, hindi yata napadalhan. Hindi nyo ba napadalhan? Sabi ni Bato, padadalhan. So, ito, mga kababayan, ipinakita nila na ang intensyon ng mga senador na yon, si Bukbukin, si Zubiri na jokeling daw, aywan ko, ay nagchika lang. Chiyobis chismis. Wala naman masamang jokeling ka. Hello. I love jokeling. So ngayon, mga palangga, naipakita nila kung gaano nila lapastanganin ang resource person at lapastanganin si Bato. Senator Bato, in-overpower ka nila and I'm so happy for you. You stand tall. Even you're not tall. No, just kidding. Pero, kailangan natin i-balance. Alam mo, well, what is the, ano sabi ni Senator Bato? Natatuwa nga ako siya na. What is the English, ano yun, sa term niya? What is the English of, parang hindi niya maisip yung prerogative niya. Tama, sa dulo, dahil gusto ngang ayaw nang ituloy ni Escudero, nila. Okay? Ang sabi ni Senator Bato, naintindihan ko sa 5 hours, that's so tiring. Ako nga, nakatulog na ako ng bonggang-bongga. Prerogative niya yun. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, dapat sabi ko kay Senator Bato, you are the most powerful in that committee because you are the chairman and we salute you today. Alam mo, inaabangan talaga kita, Senator Bato. Sabi ko, eto, pag bumigay to, pag tumingin to, akin to, di ba? Pag bumigay to, talo to. Pero hindi siya bumigay. May 20 ang susunod. May? Yeah. Not April. Lagpas na April, di ba? May 20. So ngayon, mga palangga, ano yung mga points doon? Ano kayo dyan? Mag-comment kayo. Yung pinakapunto na hindi nila in-ensure ang safety and security at proteksyon ni Morales dahil doon sa video na yon pinag-uusapan na pwede siyang gurgurin, pwede siyang lasunin, di ba? Kasi pwedeng may atakin daw siya sa puso, although hindi binanggit ang exact na word na lason, pero alam nga naman, matitegi ka na lang na ganun-ganun na lang. At by the way, yung nakarating sa akin balita, sabi ko allegedly, na baka i-arrest si Morales. Okay? So may mga nag-message sa akin na may plano si Marcos Jr. na pa-aresto sa NBI. Okay? I don't know kung anong mga kaso-kaso. Pero may nagsabi sa akin na naka-ready, naka-alert ang kanyang mga abogado na tutulong sa kanya. Kung ito ba ay legal na arrest. See that? Bakit ipapa-aresto? Bakit may ganun planong ipapa-aresto si Morales kung walang weight ang kanyang testimonya na siya ay nagpirma ng pre-op and authority to operate? Ang ginawa ni Escudero, yung sa pinakadulo, okay, na sa huli, na iniinsist pa rin na hindi available ang dokumento na yan at kung hindi nabigyan ng control number yan, dapat, ibig sabihin, di ba, yung makatang bukbukin. Ibig sabihin, sabi niya ng ganun, ay hindi naka-record sa PDEA. Di ba? Okay? Pababa na kasi ang amats ko. Kanina ang taas ng amats, so nakatulog na ako. Okay? Pero hindi ko palalagpasin to, mga palangga. Ngayon, pilit niyong ini-intimidate, harassment. Nakakahiya kayo sa taong bayan pero kasi wala naman kayong hiya. The fact na maari, hindi ko sinasabing 100%, maari kayo ay nakipagnegosyo kay James Kumar sa mga extortion, bribery, tsuktsakan, bugawan at chuchu-chuchu, bugalu. Kaya kayo pinipigilan na ipatawag ni Senator Bato si Kumar. Diba? So, Biri, tanungin kita. Kasi, balita ko lang naman. Nasa UN ang pangalan mo. Escudero. Oh, marami kayo nakasabwat di umano ni Kumar. Kongreso, Senado, Silisa, balita ako ang mga pangalan nyo nasa UN.
Balita ko, di umano, mga palangga, okay? Naka-report kayo kasi kasabwat kayo ni Lisa, ni Chua. Di umano. Kaya ba kayo takot na i-expose si Kumar? O present si Kumar? Di umano, mga jutang Genimes, halos lahat kayo sangkot. Oh. Ano? Yeah, kidnapping. Sunod natin yung iyak ng mga bata. May 20? Anong date ngayon? May 13? Rarampa ako eh. Rarampa ako sa, sa EDSA. Okay, mga palangga. Kaya kayo takot. So, Biri, sumagot ka. Gusto nyo ayaw ipatawag si Kumar, baka what? Antayin nyo lang. Sa tamang panahon. Antayin nyo lahat. Mga kababayan, takot to mga to. Kasi sila ay di umano, sangkot, extortion, bribery, lahat ng mga sindikato, pati si Lisa. Si Lisa siguradong sangkot sa kidnapping. Baka sangkot din to mga to. Sangkot. Kaya wala na tayong gobyerno. Pulburon. Bakit atake ng atake si Morales? Tama si Morales, convicted. Nung pinapaliwanag ni Morales, yung sinasabing pinagbintangan siya na sinasabi ni, not pinagbintangan, statement ng Kakdak. Okay, mahaba yung testimonya, doon ako nakatulog banda. Na sinasabi ni Kakdak na may kaso, may kinasuhan ng PIDEA, tapos binawi ni Morales yung statement ng government, I think that's from the PIDEA, doon sa akusado na yon. Okay? Na sinasabi ni Morales na tinaniman lang yung akusado na yon. At nangyayari yan. Gawain nyo yan na mga tiwali sa PIDEA. Magtatanim kayo ng kaso para i-extort nyo ng pera o kung ano man katulad ng ginagawa ni Kumar based dun sa article. Kaya itong si Morales, kung pinagpatuloy nyo lang siya mag-statement, sana sir, magpa-interview ka uli sa akin. Okay? Ang sabi ni Morales, kung tama ang pagkatanda ko, okay? Under duress. Ibig sabihin, hihawak siya sa liig ng gobyerno. Hindi siya maka-ek, pero hindi niya na-explain. I will ask that, itatanong ko sa kanya yan. Nung ang angas-angas ni Jinggoy kay Morales, pero tiklop ka kay Picoy na nagkatang isip, hindi mo kinross exam. So, your intention, Estrada, plunderer, briberer, tama ba yung word ko? Convicted. Okay? Mga palangga, meron siyang intensyon at maari siya ay kasabwat talaga ni Lisa Tanas na mastermind sa kidnapping, bribery at lahat, extortion. Bakit dito sa sinabi, ang pinaka-importante na sinabi doon sa CTV, na una sinabi nila ito ay AI na naman, deepfake. Inamin mismo nung dalawang hunghang. Sinabi mismo ni Picoy na nagugurgurin yan or sasagasaan o sakit sa puso kasi hindi na lang ang pagbangbang barel. Walang sinabi yung mga senador. Ibig sabihin, si Morales ay larawan, ay representasyon ng 120 million Filipinos na kapag tayo ay maupo doon, yun din ang gagawin sa inyo. I-intimidate kayo, sisirain, pero nasuplak nga si Jinggoy dahil hindi naman convicted. Si Morales, siya ang convicted. Dahil sa inis niya, manduduro siya at sabi niya, huwag pakikialaman yung kaso niya. You don't deserve to be there. Pero makapal ang mukha nyo, walang kasing kapal ng balat ng elepante. Kung may mas kapal pa sa balat ng elepante, ganun ang mga pagmumukha nyo. Walang follow-up question. Yes, sabi ni Julieta. Walang cross-exam. Ano ibig sabihin yan? They're there, Escudero, lahat na yon, maliban kay Senator Bato, si Senator Bongo, yung alitagtag yung niya, at saka may mga nakawala daw. Let's talk about that later. Okay? Wala silang pakialam sa safety and security ninyong mga Pilipino. Again, dahil sa nga si Morales ay inyong representasyon doon. Representative ninyo siya. Binuli siya, but he stand tall. Nakita natin. Since day one, na in-interview ko siya, meron lang doon na
hindi naalala ni Mr. Morales na sinagot niya, bakit dito niya pinlay? Bakit? Ako nang sasagot. Nakalimutan mo to, Mr. Morales. Nakalimutan mo to. Alam ko ginagang up ka. Kasi, hindi ka naman nila sinabina. The reason why, di ba, na inilabas mo yon, kaya naka-apekto din, you know? Pero anyway, sige, may follow-up naman tayo. Kaya nilabas mo yon, kung tama ang pagkaalala ko, ipinre-empt mo kasi baka pwede kang gurgurin. Kasi nga sinabi nga doon sa video nung dalawa ni Picoy na katang isip lang, uy Picoy, pero naintindihan kita eh. Baka patayin ka, baka gurgurin ka ni Lisa at ni Marcos. Naintindihan ko kayo eh. Somehow nakikita ko itong mga taong ito magkakaibigan. Itong si Morales, si Picoy, itong si Romy. Nakikita mo, welcome sa bahay niya, magkakaibigan ito. It just so happened. Ang matapang lang sa kanila na nagsabi ng katotohanan, itong si Morales. Pero itong dalawang takot. Yung isa taga DOJ. Si Romy, di ba? Tama ba yung Romy? Active pa sa DOJ? Eh baka gurgurin ni Remulla. Maari nga si Remulla ang nag-utos dyan para pasinungalingan at huwag pangalanan si Lam, si Lisa Araneta Marcos at si James Kumar. At sasabihin na lang, inutusan na katang isip. Kahit grade 1, hindi niyo maluloko. Kahit mag-ingay kayo sa Senado, magsiga-sigaan kayo, magbidabidahan kayo dyan, taong bayan ang maghuhusga. Taong bayan ang sisintensya sa inyo na kayo ay VO, VA, ngag, vangag. Mana kayo sa amo nyo. Okay? Yung Serapio. Oh. Kung kayo ay, alam ko na matalino kayo palangga, kung si Morales, ito na lang, kung si Morales ay nag-invento, which is yun ang gustong palabasin ni Jinggoy, how come, nung sinabi niya, nung nakaraang hearing, may CCTV po, pumunta si Picoy, pumunta si ganyan. Nung sinabi niya, pag next hearing, boom, meron, actually, dito sa ating channel. Kung siya ay nagkatang isip. Okay? Itong si Rapio, di ba, ano to, ang haba ng pinagsasabi niya. Okay? Hindi rin pinasagot masyado si Mr. Morales. So yung si Rapio nung nasasalta, oo, totoong pinatawag. So totoong sinasabi ni Morales na pinatawag siya to stop itong not only, actually narinig ko, not only yung pagre-raid sa kay Marcos Jr., pero may mga iba pang mga operation or in general kasama itong pag-raid dapat kay Marcos Jr. So kung magkakatang isip ka, bakit nagko-corroborate ang mga pangyayari o ang mga statement ni Morales? Di ba? Bakit? Kasi nasa kanya ang katotohanan. Nasa mga senador, maliban kay Bato na tumayo doon, ang katotohanan at nanindigan siya. Okay? Paulit-ulit na binabasa ni Jingo yung kaso ni Morales. Irrelevant nga eh. Senator Bato, pulis ka, di ba? O, nabilanggit niya pala yung tungkol sa I'm trying, 5 hours yun, trying to remember, mag-comment kayo dyan kung anong gusto nyo. Yung tungkol sa confidential informant na sinabi yung anak-anakan na panood kay Marlic. O may nagsabi pa sa kanya. Alam ko kasi itong confidential informant ko din eh. Gusto nang gigil din. Alam mo, ikaw confidential informant, message ako ng message sa'yo. Sabi ko, ipa-jongga muna dito sa channel ko yung itinatago mong picture eh. At saka video eh. Ikaw kasi, kasalanan mo to. Okay? Ngayon, mga balangga, okay? Yung pag-aakusa ni Jinggoy na congenital liar, si Morales, kinakausap mo yung sarili mo, Jinggoy. Alam mo, sayang nga yung effort ko, magsigaw-sigaw ako dito. Pero napatunayan mo na you are nothing but a tungaw. Yun ang tungaw? Kayo, Escudero, para kay mga tungaw. Alam mo yung mabahong parang insekto na kasing liit. Okay? May may chocolate pa yung kuko ko. Sorry. Main kasi ako ng chocolate. Okay? Kasing liit.
Yung kayo, mga senador, kasing baho nyo yung tungaw na gumaganon-ganon, yun kayo. Kayo ang congenital liar. Bakit kaya hindi kayo magpaliwanag? Bakit kasama nyo sa picture si James Kumar? Kasabwat ba kayo sa extortion, bribery, and kidnapping na ginawa ni Kumar nung panahon pa ni Erap Estrada? Na kasabwat ang NBI? Ginujugaw ang mga minor de edad kasama yung certain charis? Nang bibiktima ng mga mayayaman? Pag binitbit na ni certain charis, ang mga minor de edad nakasabwat din ng mga taga-NBI at ni Kumar, pagpasok sa hotel, mga ilang minuto kakatok ang NBI, si Kumar, o yung mga kasabwat nga sa NBI, yung John Hera na namatay na. Tapos iba-bribe, extort pala, not bribe, i-extort yung mga negosyante. Hingian ng 3 million, starting amount. Pag hindi nagbigay, tatakutin na ito ang mga nanay na mga stage mother. Stage, tama ba? Yung mga, not stage mother. Yung mga actor and actress. Okay? Yung mga actors na nagpapanggap na nanay, kunyari, ng minor de edad, na hindi naman nila anak yon. Irereklamo itong si negosyante, pero lahat framed. Tapos si negosyante, dahil takot na mabitay, magbibigay kay Kumar sa mga tiwali sa NBI, sa CIDG, jutang ginimis niya. Takot kayo, baka kasabwat kayo. Kaya ba si Kumar nakapagbigay ng 30 million ba binigay ni Kumar? Con artist, Martha Cesar. Thank you. Yan ba ang binigay kay Marcos Jr. campaign fund galing kay Kumar sa ipag-i-extort mismo sa kapwa niyang mga Indian national? Kaya ayaw niyong ipatawag? Tangin ng mafia ang gobyerno niyo, mga kababayan. Get out from your house! Speak up! Or else, bibiktimahin kayo ni Jinggoy, ni Escudero, ni si Zubiri, nag-speech lang ang bruho. Okay? Kasama si Kumar. Kasama ka sa UN. Lahat kayo. Alam nyo, kayo mga senador, hindi ako sisigaw. Mabaho pa kayo sa taing bulok. Kayong kasabwat. Kasama si Lisa, si Marcos. Mabaho pa kayo sa pinakamabaho sa lahat ng pagtataksil nyo sa taong bayan. Ipinakita nyo ngayong araw na kung walang kamera, tinadtad nyo na o baka ginurgor nyo na si Morales, ginang-up nyo pati si Bato, Senator Bato. Alam mo, na-realize ko, Senator Bato, kahit ganun-ganun na si Senator Bato na minsan, yun nga, nung nakaraan, nagalit sa akin, pero makikita mo yung somehow, Senator Bato, sana wag mo akong biguin, na ikaw yung pinakamabuting tao doon. Pilit ka nilang nilalason yung inyong isipan. But I am so proud of you, believe me. Ako, bunganga ko lang dito, ngangabels ko to, Senator Bato. Yung ngangabels ko, ako naman nagpapasensya pag nagdadakdak ako. Pero ipinakita mo sa taong bayan na pinanindigan mo. Huwag mo kaming biguin. Huwag ka magpabuli. Sabi ko, iyan na lang ang kapangyarihan mo. You are the most powerful. Kahit presidenteng bangag, hindi kanya kayang pigilan kung anong gusto niyo mong ipatawag. Di ba? Yan, mga palangga. Ngayon, ano pa yung mga pinag-uusapan doon? Okay? Sabi ni Z, bakit yung hilera ni General Santiago, Picoy Santiago, pareho Santiago, at Atty. Lacanilaw may langaw na palipad-lipad? Ano ba ang nilalapitan ng langaw? Di tae! Sorry, I don't use that word, pero bagay kasi sa kanila yung palangga. Joe. Ngayon, mga kababayan, pilit na intimidate, okay? Pinagtutulungan si Morales, pero pinakita pa rin ng Morales na talagang dapat ay mariraid si Marcos Jr. dahil nga sumisingot ng white powdery substance dito sa confidential informant. Okay, Senator Bato pala, balikan ko yung sa confidential informant. Pulis ka kamo, di ba? Bakit mo pinipilit na ma-jeopardize yung confidential informant? Pero kung pipilitin mo ko,
Baka sabihin ko. Okay? Baka ako, pag binilit ko, sasabihin ko, may mga kulo na nga lumabas dyan eh. Di ba? Ngayon, ayun, Senator Bato, ang ganda-ganda ng post ko sa'yo, 2 hours. Ito yung damdamin ko while watching. Sabi ko, love ka na namin, Senator Bato. Maisog na nindigan. I-contempt mo na si Jinggoy o kaya ibalik mo sa kulungan. Yun ang sabi ko. Di ba? Yung isa pa, yung General Santiago, yung I am everything. Anong ginawa ng General Santiago na yun? Ano pinagyayabang mo? Di ka na lang manahimik 7 feet below the ground. Kayabang mo. Anong mga drama-drama mo? Kunyari, binubulya-bulyawan niya si Romy. Alam mo, eto kayo Romy at Picoy, kayong dalawa. Actually, hindi ako galit sa inyo eh. Naawa ako sa inyo kasi napasubo kayo. Naintindihan ko siguro nung doon sa video, concerned din kayo kay Morales, pero kailangan nyo mandindigan. Si Morales, walang kamuwang-muwang. Kasalanan ko ba to dahil sa akin nagsimula lahat? Ilang beses na bangit yung No. Kasalanan ni Marcos Jr. kasi nung March 11, siya ay suminghot ng bonggang-bongga ayon sa confidential informant. Anong kasalanan ni Morales? Na kahit ano pang gawin mong mga ano tawag ni Escudero, yung pagiging makata mo. Bukbok. Yan na ang pangalan mo, si Senator Bukbok. Di ba tawagan naman nila Senator Bato sa mga kakosa nila? Bok. O ikaw, Bukbok. Matigas nga lang, Bukbok man. Alright? Ikaw, General Santiago, napakayabang mo. Wala namang kwenta yung sinabi doon. Dapat nung Senator Bato, inano mo na yun eh. Tinigil mo na kasi senseless, walang sustansya. Ang yabang pa, kayo, ganyan, mas tuto kayo sumunod sa protocol. Ano ka doon, principal? Nag-teacher-teacheran ka doon, Dodong? Gurangtot. Gurang naman din ako, pero mas gurangtot ka sa akin. Alpot. Anyway, alam mo, habang nakahiga ako, boborlog na ako ng ganyan. Sabi ko, tangina, hindi pa ba to, i-interrogate si Picoy at ganyan-ganyan. Wala, hindi talaga bumalik. Tapos sabi niya, I am everything. Really? God ka? God ng mga extorsionista? Mga kababayan, ulyanin na, Viva USA. Yun lang din napansin ko. Parang, yung Kakdak, na sinasabi si Kakdak, ito yung mga, mag-comment kayo dyan pala, you help me kung ano mga pinaka-most shining moments, o kaya yung mga dark moments nila. Sabi ng Kakdak na nagkukwento siya, na, tika lang yung kuko ko may mga chocolate eh, baka, nasa Marley can dumi ng kuko, mga alpot. Okay, anyway, mga palangga, eto na mga chika boom boom. Gano'n ko na yung kamay ko para hindi makita yung tsokolate sa likod. Alright, so ito, ganito. Tago ko na lang. Mga kababayan, ito ang chika ni Kakdak. Na in-interview kami ni Toning. Yun, isa pa yun. Kasabot ni Lisa yun. Di ba? Yung interview ni Lisa. Anyway, wag natin si Toning. Lang kwenta, basura. Tai din yun. Okay? Ang sabi niya, hindi ayoko nang patulan siya kasi ang layo ng salary grade namin, undersecretary ako. Wow! Napakahambog niyo. Kawatan lang naman kayo dyan sa gobyerno. Salary grade mo malayo. Palunukin kita ng 1 milyon eh. 1 milyong bato. Joke lang. Wala ako 1 milyon. 1 milyong bato. Hindi ko tinapos, sabi ni Lolit. Yung taga St. Luke's, thank you, Solid Marlican ako. Nakalagay yan dito. Okay. Yung taga St. Luke's na, nagperma na doktor. Doon pa lang, pinalayas na rin. Senator Bato, hindi ko naman, pero kasi, in fairness kay Senator Bato, wala naman siyang, hindi naman siya doktor or may medical background siya, wala naman siyang ganon. So, maintindihan mo. Pero dapat mayroon doon na professional, knowledgeable to counter doon sa doktor. Kasi huling-huli na sinasabi na ang ipinili daw ni Marcos Jr. na ipatest, ipapulburon test is yung favorite niya lang na kokokokokok. O pupulburon. Kaya nga, doon natuwa din ako sa iyo doon, Senator Bato, na yung mga nagpupulburon test, yung mag-apply sa trabaho, kung anong driver's license, hindi naman namimili.
At yung kay Inday Sara, hindi lang yung favorite ni Kuting ang nandoon. Ilang klase yun. Pinakita na natin sa inyo yun. So doon pa lang sinungaling na yung doktor, dapat contempt yun. Walang 2 minutes na pulburon test. Na sinasabi niya parang pregnancy test. Kung meron sanang matino doon na doktor, sana nag-i-invite kasi kayo ng mga ito ha, Senator Bato ha. Hindi man ako nagdududungan ha. You know, I'm not telling you what to do. Pero as a commentator, kapag ganyan, nag-i-invite kayo ng independent doctors. Well, in the Philippines, there's no such thing as independent. Kapag binangbangbang ni Lisa o tinutukan para magsinungaling. Pero dapat may independent na doktor o scientifico pagdating sa usapin na yan para i-cross-exam o i-verify kung ito bang si doktor ay tama. Wala nga nagtanong kasi wala namang alam si ano. Wala namang alam talaga si Senator Bato in terms of medical procedure. Amy C., little help for Mr. Morales. I'm always praying for all your safety din po. Ako makatulog, worried din ako kay Mr. Morales. Kawawa talaga ang bansa natin. Sana nga si Senator Bato hindi magpatinag. Correct, Amy C. Kapag ganon, dapat nagpapatawag kayo ng eksperto. Sino magko-cross-exam doon sa doktorang sinungaling? Kitang-kita naman na si Marcos Jr. daw ang namili. Oh, pwede? Dahil siya ay Marcos, mamimili siya kung ano lang ang drogay. Gamitin ko yung word ni Sas. Ang drogay na ititest niya, pwede ba yun? Hindi, lahat kayo dyan, mga palangga, mamili na lang kayo. I don't know kung anong process dyan sa sa 79 Olympic style drogay test dapat. Hindi na nga naputol kasi sabi ni Senator Bato, na kaya pinag-uusapan kung tama yung pagkaalala ko na they're doing that of course in AW legislation para next na makagawa sila ng batas para i-drogate test nga itong mga mga sindikato sa gobyerno o yung mga tatakbo bago sila tumakbo o kumandidato. Pero pinaliwanag ni Bukbuk doon, I don't know, hindi ko pa naman na-check kung totoo yung pinagsasabi niya kasi sinungaling na ayaw daw payagan ng Korte Suprema yung ganung law. Kaya nga dapat yun, Senator Bato, ipinush mo. Mali mo nagsisinungaling lang si Escudero dahil kasama niya si Kumar sa picture. Siyempre, sa kanya si Kuting, pinagbibinangan niya o baka